Our topic for today is all about factoring trinomials. Ito nga yung ating given, ax squared plus bx plus c. Ito yung tinatawag nating quadratic trinomial term. Okay, since wala naman siyang equal 0, kaya hindi siya quadratic equation. Ayan, determine the factors of the following. Ayan, ang ituturo ko ngayon ay shortcut method kasi may napapanood pa rin ako na gumagamit ng trial and error process. Okay, kaya ang ituturo ko ngayon ay yung pinakamadaling paraan para makuha nyo ang factors ng ating quadratic trinomial. Okay, meron tayong 5 na quadratic trinomial. Number 1, 2x squared plus 13x minus 7. Number 2, 2y squared plus 13y plus 6. Number 3, 2m squared plus 7m minus 15. Number 4, 4s squared plus s minus 3. Number 5, 3p squared minus 5p minus 8. Magkakaiba po yan ng letter o variables. Okay, ang variable sa number 1 ay variable x. Number 2, variable y. Number 3, variable m. Number 4, variable s. At number 5 ay variable p. Kaya magkakaiba yon. Minsan kasi nagkakamali din sa letter variable na ginagamit. Okay, let's start with the first given. 2x squared plus 13x minus 7. Okay, ang first step na gagawin mo, kailangan yung ating 2, ayan, ito yung ating 2, na numerical coefficient ng ating quadratic term, ayan, kailangang ma-multiply mo siya doon sa ating constant term na negative 7. Kaya ang magiging equation, ang ating term na ngayon, quadratic term, ay x squared plus 13x minus 14. Kaya siya naging 14 kasi minultiply na yung 2 sa ating constant na negative 7. Okay, now, ito na ngayon ang ating nabuo na quadratic term. X squared plus 13x minus 14. Ano yung sunod na gagawin mo? Madali na ngayon tong makuha yung ating factors. Okay, kasi ito ay single quadratic term na. Wala na tayong numerical coefficient. Okay? Anong gagawin natin? I-ready muna natin yung ating parenthesis or quantity. X blank, X blank. Kasi ang variable ay X. Sunod, na gagawin natin, kuhanin natin yung ating, tingnan muna natin yung ating constant term. Ano yung ating constant term? Yan, ito yung ating constant term, negative 14. Okay, gawa tayo ng solution doon. Kasi ang iba dito ay nahihirapan pa rin para malaman yung factors. Lalo na sa ating mga beginners, students. No? Ayan, ituturo ko lang to ha. Ang ating constant term ay negative 14 para malaman ang ilalagay dito sa ating factors. Yung x blank, x blank. Okay, negative 14. Ano yung mga factors na kapag minultiply ay yung dalawang number o integer na kapag minultiply ay negative 14. Okay, ang mga factors ay negative 14 times positive 1. Sunod, positive 14 times negative 1. Ayan, kapag minultiply yan, negative 14 ang sagot. Ano pa? 7 times negative 2, correct? And we have negative 7 times positive 2. Paano malalaman natin yung tamang factors? Okay, kailangan i-add natin ang bawat isa. Kailangan ma-add ito. No, i-add natin yon. I-add din natin yon. Lahat i-add natin. Okay, negative 14 plus 1. Ang sagot dyan ay negative 13. 14 minus 1, 13. 7 minus 2 is 5. Negative 7 plus 2 is negative 5. Okay, now, ano yung ating magiging sagot dito? Ayun. Kung ano yung nasa gitna natin, yung middle term natin, positive 13. Okay, kaya positive 13 ang tama. Okay, ano yung factors niya? Ito yung positive 14 and negative 1. Kaya doon natin siya ilalagay. Positive 14 and negative 1. Ito na yon. Ayan, as we can see, positive 14 and negative 1. Okay, next. Anong sunod na gagawin? Kung ano yung tinanggal natin, ayun, tinanggal natin kanina yung 2, doon naman natin siya ibabalik. I-divide natin sa ating binomial constant. Ano yung binomial constant dito? X plus 14, ang binomial constant niya ay 14. Sa x minus 1 naman ay negative 1. Doon mo i-divide. Okay, kaya magkakaroon tayo ng x plus 14 divide 2.
x minus 1 divide 2. Okay, dinivide natin sa ating constant. Okay, ano mangyayari doon? Isi-simplify natin. 14 divide 2 is 7, kaya x plus 7 yun. Yun namang isa, i-cross multiply natin, although pwede rin ng x minus 1 ha, pero para maging constant or standard yung ating factoring, yung factors ay i-rewrite natin siya as 2x minus 1. Kaya ang factors natin ngayon ay kita na natin, yan, x plus 7, 2x minus 1. Therefore, the complete factors of this quadratic trinomial 2x squared plus 13x minus 7 is, the factors are x plus 7 and 2x minus 1. Kahit magkabaligtad ang posisyon niyan, kahit mauna yung 2x minus 1, yan pa rin ang sagot. Parehas lang yon. Okay, next, number 2. Again, ang ating variable ay variable y. Paano naman ito? Ayan, ganun pa rin. Ang ating 2 na numerical coefficient ay tatanggalin natin at imumultiply natin dun sa positive 6. Kaya, naging y squared plus 13y plus 12. Okay. Hindi sa lahat ng pagkakataon na ang numerical coefficient ng quadratic term ay laging 2. Magkakaiba. Mamaya may example ako na hindi 2 yung numerical coefficient. Okay, next. Sundan natin. Y squared plus 13y plus 12. Ang sunod na gagawin ay, ayan. Tiningnan natin yung gitna. Positive 13 uli. Then magpo-provide ka na ng y blank, y blank. Para ma-ready na natin yung ilalagay na factors. Okay, next. Ano yung mangyayari? Okay, since nakapag-discuss naman ako kanina, ano yung ating constant dito? Ang ating constant term dito ay positive 12. Ano yung number o integer kapag minultiply ay positive 12? Okay, ito yung technique, shortcut na ituturo ko sa inyo. Pag ito ay magkasunod, 13, 12 o kaya ay 11, 12, magkasunod yun, magkadais na number, ang laging factors ng 12 ay 12 at saka 1. Depende lang, hahabulin mo lang yung sign. Okay, positive 13. So, ibig sabihin, paras positive. 12 times 1, 12. 12 plus 1, 13. Kaya, ang ating factors ay y plus 12 and y plus 1. Okay? Again, ang factors na nakuha natin na y plus 12, y plus 1 ay factors pa lang nito. Hindi pa ito. Okay? Kaya, itutuloy pa lang natin anong sunod. Ayun. Focus ulit tayo sa ating tinanggal kanina na numerical coefficient which is 2. I-divide uli natin yung ating constant binomial. Ano yon? Yung 12 at saka positive 1. 12 divide 2, 1 divide 2. Kaya pag nireduce natin yan, ayan, as we can see here, ayan, pag nireduce natin ang 12 divide 2, ang sagot ay 6. Y plus 6, ito naman, i-cross multiply mo lang doon, i-multiply mo sa y, kaya 2y bring down positive 1. Kaya meron tayong y plus 6 and 2y plus 1. Therefore, the factors are y plus 6 and 2y plus 1. Okay, next, number 3. Ayan, sana'y nakakasunod pa ang ating mga viewers sa Review Math Always. Huwag niyong kakalimutan po na isubscribe po ang aking channel kasi ang aking main target ay talagang makatulong para sa inyo, mga viewers. Okay, number 3, ang ating variable dito ay variable m. Okay, 2m squared plus 7m minus 15. Ano uli ang ating gagawin? Tanggalin uli natin yung numerical coefficient na 2, i-multiply natin sa constant. Okay. I-multiply natin yung 2 sa negative 15, kaya nagkaroon tayo ng negative 30. Paano naman i-factors? Kuhanin ang factors ng m squared plus 7m minus 30. Madali na to. No? Kung mapapansin natin, kailangan mapalabas natin yung positive 7. Mapalabas natin yung positive 7. M blank, M blank. Okay, sa negative 30, ang ating constant, dito ka lang titingin, ano yung kapag minultiply ay negative 30. Okay? Nalalabas naman yung 7. Okay, ano yung mga factors ng 30 or negative 30? 10 times negative 3, negative 10 times 3, 15 times 2. Okay, hindi naman lalabas yung 7 sa 15 times 2, kaya dun lamang siya saan? Sa positive 10 at saka negative 3. Kaya ang factors natin ay m plus 10, m minus 3. I-double check natin. 10 times negative 3, negative 30. Check. 10 minus 3, 7.
Nakuha natin yung 7. Kaya malinaw na ang factors nito ay m plus 10, m minus 3. Okay, anong sunod natin? Okay, yung tinanggal nating 2 kanina. Okay, i-divide naman na ngayon natin. 10, m plus 10 divide 2, m minus 3 divide 2. Huwag nyo pong kakalimutan na mag-divide kasi hindi pa natin nakukuha yung factors ng original given. Ito yung ating original given. 2m squared plus 7m minus 15. Okay, now, nandito na tayo. Simplify na natin. M plus 10 divide 2, m minus 3 divide 2. Ang simplified term niya, m plus 5, ayan. 10 divide pa 2 is 5. 2m, ito naman ay multiply lang sa m. 2m, bring down negative 3. Therefore, the factors are m plus 5 and 2m minus 3. Okay, next, number 4. Ayan, iba na ang ating numerical coefficient, which is 4 na. Ayan, kung mapapansin natin sa ating given, 4s squared plus s minus 3. Ang ating numerical coefficient dito ay 4. Anong gagawin natin? I-multiply uli natin yung 4 sa ating constant na negative 3. Kaya magiging s squared plus s minus 12. Saan ang galing uli ang negative 12? Minultiply yon 4 times negative 3. Okay, next, iabang uli natin ang ating quantity or parenthesis. S blank, S blank. Bakit S? Kasi ang variable S ang ating ginamit sa ating given. Okay, ano yung gitna? Positive S. Automatic meron tayong 1 doon na numerical coefficient. Ano, imagine invisible or understood value na meron tayong 1 na numerical coefficient ng S. Okay, next. Sunod. Ano ang ating constant dito? Negative 12. Negative 12 ang ating constant. Dito ka lang titingin para makuha natin ang factors. Ayan. Baligtad naman kanina, kung ito naman ay hindi sila magkasunod at 1 naman yung gitna, 1, ang factors naman ng 12 ay consecutive. Magkasunod naman yung factors. Ano yung magkasunod na factors na 12 ang sagot? 4 times 3 or 3 times 4. Yun lang yung magkasunod. Na kapag minultiply mo ay 12, makukuha mo ba yung 1? Yes. Papalitan mo lang ng sign. Ano yung sign na nasa gitna? Positive. Ibig sabihin yung positive ay nasa malaking number, sa 4. Kaya ang ating factors ay s plus 4 and s minus 3. Okay, next. Ano yung tinanggal natin kaninang number? Babalik tayo doon. 4. Ayan ha. Okay, mali lang yung pagkakaturo sa number na palagay. Ito yung numerical coefficient natin, 4. Ayan. 4 ang tinanggal natin kanina. Ngayon, doon din natin ibabalik. Doon din natin i-divide. Kaya s plus 4 divide 4, s minus 3 divide 4. Ano mangyayari doon? Masisimplify lang to. Ayan, masisimplify lang to. 4 divide 4 is 1. Ayan. S minus 3 divide 4, hindi naman siya masisimplify. Kaya i-cross multiply mo lang siya. Pagtabihin mo lang yung 4s. 4s minus 3. Kaya ngayon, ang ating factors are s plus 1 and 4s minus 3. Okay, next. Last given, number 5. 3p squared minus 5p minus 8 equals 0. Wala palang 0. 3p squared minus 5p minus 8 equals. Okay, hinahanap lang natin ang factors natin. Okay, again, ano ang numerical coefficient na nasa unahan? 3. Okay. Again, imumultiply uli natin yung 3 doon sa ating negative 8. Yun yung constant natin. Okay, kaya ang mangyayari sa quadratic term natin, p squared minus 5p minus 24. Kasi 3 times negative 8 is negative 24. Okay, ilalagay uli natin. P blank, P blank. Okay, ano yung ating middle term? Negative 5. Okay, negative 5. Okay, kita na agad natin kasi galing siya sa product. Ang negative 24 galing siya sa factors na 3 times 8. Yun din naman lalabas yung negative 5. Kaya ang possible factors natin dito na number ay 8 and 3 din. 8 times 3, 24. 8 plus 3, 11. 8 minus 3, 5. Kaya lalabas yung 5. Kaya ang ating babaguhin ay sign 8 or P minus 8, P plus 3. Okay, pag chinek natin to, negative 8 plus 3, negative 5. Negative 8 times 3, negative 24. Kaya tama at eksakto ang ating factors.
Okay, next. Ano yung tinanggal uli natin? Kanina, positive 3 naman ang tinanggal. Ibabalik naman natin, i-divide natin. Ayan, 8 minus, ayan, ito na yung ating 3. Ayan, ayan. P minus 8 divide 3, P plus 3 divide 3. Okay, dito tayo may makakancel. Kaya mangyayari, 3P, ayan, pinagtabi lang yung 3 times P, 3P bring down negative 8, then P plus 3 divide 3 is 1. Kaya ang ating sagot ay, the factors are 3P minus 8 and P plus 1. Ayan. Paano kapag hindi naman siya, ang ating quadratic trinomial ay hindi siya possible sa factoring? Bawal pong gamitin ang factoring method. So, ibig sabihin, pag kukuha ka ng factors, ibig sabihin, ang ilalagay mo lang kapag hindi siya possible, non-factorable. O kaya ay, factoring method is not possible to use. Or, factoring method is not appropriate to use for this kind of quadratic trinomial. Ano yung ibang method na gagawin mo? Pwede kang gumamit ng quadratic formula, completing the square, ayan, depende. Pero possible na makuha ng root ay, lalo na kapag roots ang kinukuha, possible na makuha ay irrational, imaginary, ayan, kapag hindi siya factorable. Okay? Ayan, sana may natutunan kayo sa ating topic ngayon, which is factoring trinomials. Okay? Do not forget to follow, subscribe, and like my YouTube channel, Review Math Always RMA channel. Thank you.